Alexa POV. Alam niyo girls, kinakabahan ako. Paano kung hindi mag-workout? I mean, paano kung hindi tayo makahanap ng bahay na titirhan sa lugar na pupuntahan natin? Balita ko pa naman marami daw aswang sa lugar na yan. Narinig kong wika ni Kristal. Nakasandal siya sa upuang kahoy habang nakatitig sa karagatan. Ako naman ay pilit na inuubos ang iniinom kong fresh juice na hawak ko. Tuluyan na ngang nakapagpalagayan ng loob namin. Kusa akong binilhan nitong si Kristal ng pagkain at juice. Friends na daw kami at wala daw akong karapatan na tumanggi. Hays, magtiwala ka lang. Makakahanap din tayo. Baliwalang sagot naman ni Emerald sabay labas ng kanyang cellphone. Pagkatapos noon, nagyaya ito na selfie hanggang sa nauwi sa picture-picture ang lahat. Habang nagtatagal ng biyahe, nakakaramdam na din ako ng bored kahit na nakaupo lang kami at nakatitig sa malawak na karagatan. Nakakaramdam na din ako ng pagod, parang gusto ko tuloy pagsisihan kung bakit nagbarko pa ako. Pwede namang mag-eroplano na lang. Isa pa sa pinag-aalala ko, gabi ng dating namin sa nasabing lugar. Paano kami makakahanap ng mauupahan kung ang pagdaon nitong barko ay gabi? Heist, hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa kong ito. Wala sa sarili na pasandal na rin ako sa aking upuan hanggang sa hindi ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako. Muli akong nagising na maramdaman ko ang pagkalapit ng kung sino sa braso ko. Nang imulat kong mga mata ay tumambad sa paningin ko ang nakangiting mukha ni Emerald. Alexa, nandito na tayo. Maganda ka na. May mga bagahe ka bang dala? Tulungan ka na namin, nakangiti niyang wika. Nilibot ko ang tingin at nang mapansin ko na naghahanda na rin ng iba pang mga pasahero. Kasama namin ay pasimple ako na pasuklay sa aking buhok gamit ang aking kamay. Pagkatapos noon, tinuro ko ang bag na nasa gilid ng upuan ko. Mga damit lang naman ang laman niyan at kaya ko na, nakangiti kong sagot. Ako nang bahalang magbitbit niyan, Alexa. Yang handbag mo na lang ang ingatan mo. Hindi natin kabisadong lugar at baka maraming masasamang loob sa paligid. Lalo na at Pierre ito at halo-halong mga tao. Sagot naman kaagad ni Kristal. Dinampot na nitong tinuro kong bag at nilagay sa kandungan niya. Paroon at parito na rin ang mga pasahero at excited nang bumaba. Huwag na muna tayo makipagsabayan sa maraming pasahero. Mamaya na tayo bababa. Tutal naman hindi natin alam kung saan talaga tayo pupunta. Suggest naman ni Emerald na sinang-ayon na naman kaagad namin ni Kristal. Habang naghihintay kami sa aming tuluyang pagbaba, napansin kong walang kahit na anong bitbit ang dalawa kung hindi parehong maliit na backpack lang. Well, mga naglayas nga pala sila at wala nga talaga siguro silang bitbit na kahit na anong gamit. Naging maayos naman ang sumunod na sandali. Hindi nga kami sumabay sa dagsa ng maraming pasahero pababa. Nang mapansin namin na maluwag ng daan, dali-dali na rin kaming bumaba ng barko. Pagkalabas namin, naglakad pa kami ng ilang metro. Mabuti na lang talaga at nakilala ko sila Emerald at Kristal. Kung hindi lagot na, sa dami ng mga tao sa buong paligid at sa dami ng mga nag-alok ng kung ano-ano, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko din alam kung saan ako patutungo. Mabuti na lang talaga at marunong magtanong-tanong si Kristal. Tinuro kami ng isa sa napagtanungan niya na sumakay daw kami ng tricycle at may hotel daw dito na malapit sa pier. Gabi na at wala talagang choice kung hindi sa hotel kami magpalipas ng gabi. Magsama na lang tayo sa isang silid. Alexa, ikaw naman Kristal, kuha ka na lang na sarili mong room dahil kahit nakilos babae ka. Lalaki ka pa rin no? Direktang wika ni Emelot. Nang tuluyan na kaming makababa sa tricycle, kaagad ako nagabot ng pambayad. Dinagdagan ko na since unang apak namin sa lugar na ito. Okay, sabi mo wala naman akong magagawa, hindi ba? Kaagad din namang sagot ni Kristal. Pigil ko naman ang sarili kong mapataas ang kilay. Wala naman talaga siyang magagawa. Sa akin ayos lang na makasama siya sa isang silid. Pero dahil ayaw ni Emelot, kailangan kong igalang yon. Lalo na't sampid lang ako sa pagkakaibigan nilang dalawa. Buti nga nakilala ko sila Hindi ko talaga ma-imagine sa sarili ko kung mag-isa lang ako. Feeling ko nga ngayon nakasandal na ako sa kanila Mabait pa rin naman palang langit sa akin. Dahil may nakilala kong mga tao na pwede ko sigurong mapagkatiwalaan. Luther POV. Kamusta si Priscilla? Seryosong tanong ko kay Ike, gabi na't nandito pa rin ako sa loob ng opisina.
Hindi para magtrabaho, kundi ang tumambay habang hinihintay ang balita tungkol kay Priscilla. Kung kumusta na ito at anong ginagawa nito ngayon. Kumain na kaya siya? Kamusta kayang kalagayan niya? Ininom na niya kaya ang mga gamot niya? May katanungan sa isipan ko na naghahanap ng agarang kasagutan. Nakadaong ng barko na sinasakyan nila boss. Kasalukuyan silang nasa isang hotel ngayon. Seryosong sagot naman kaagad ni Ike. Sila, dahil kasama na ni Priscilla ngayon ang dalawang tao na magiging kasakasama niya sa lahat ng oras. Sila Emilot at Krista, na ilang taon ko na din palang bodyguards. Nagbago ng isip ko, hindi baguhang tauhan ang pinasundo ko kay Priscilla, para naman maging palagay ang loob ko sa lahat ng oras. Heto nga po palang mga larawan ni Miss Alexa habang kasama nila boss. Medyo aloof si Miss Alexa nung nilapitan nila, pero nakuha din nilang loob nito. Siguro nag-aalala din si Miss Alexa kung ano mangyayari sa buhay niya pagdating niya sa hindi niya kabisadong lugar. Mahabang wika ni Ike sabay abot sa akin ng cellphone. Dali-dali kong tinanggap yun at hindi ko mapigilan ng mapangiti nang tumambad sa paningin kong larawan nito. Nakikita kong pagod sa mukha niya pero nakangiti siya. Siguro masaya din talaga siya sa paglayo niyang ito sa akin. Regarding nga po pala kina Lindsay, Alvira at Petra, nakausap ko ng pamunuan ng kasang pinakawalan na sila. Bukas na bukas din lalabas na sila boss. Seryosong muling wika ni Lance. Napatitig ako dito bago tumango-tango. Alam mo na kung anong gagawin mo sa kanila. Hindi pa tapos ang parusang gusto kong igawad sa kanila. Nag-uumpisa pa lang kami. Seryosong bigkas ko. Kaagad naman tumango si Lance pero hindi na siya muling nagsalita pa. Isa-isa ko muling tinitigan ang mga larawan ni Priscilla. Sa ngayon magkakasya na lang siguro ako sa kakatitig sa mga larawan niya. Or hindi kaya, ang panoorin siya habang nasa malayo ako. Yun lang ang tangi kong magagawa ngayon kay Priscilla. Dahil ayaw ko siyang piliting gawin ng isang bagay na ayaw niya. Ayaw ko na siyang makita pang umiyak at magdusa nang dahil sa akin. Mukhang okay naman siya pero kitang-kitang sa mukha niya ang pagod. May mga kuha ng larawan na kumakain siya, natutulog siya habang nakasandal lang sa upuan. Iba-iba at sapat na para sa akin na kahit papahano, mapanatag ang kalooban ko. Nakaredy na rin po ang bahay na titirhan ni Miss Alexa kasama sila Krista at Emilot. Pati na rin ang eskwelahan na pwede niyang enrollan. Sila Krista at Emilot nang bahala sa lahat-lahat. Kahit sa loob ng eskwelahan, makakasama niya sila Crystal at Emerald dahil no choice sila kundi ang kunwari ay mag-enroll din. Muling wika ni Ike. Muling gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko. Alam kong waste of time and money ang ginagawa kong ito kay Alexa dahil kailangan ko maglabas ng malaking halaga para dito. Nag-donate lang naman ako ng isang library at ilang pirasong computer sa table sa nasabing eskwelahan. Biglang naging philanthropist ako dahil kay Priscilla. Ito lang din kasi ang naisip kong paraan para masiguro ko na sa maayos siyang kalagayan. Hindi ko kayang mawalay siya sa paningin ko kaya ako ito ginagawa. Gusto kong safe siya sa lahat ng oras. Ihanda ang chopper. Gusto kong sundan siya sa lugar na yun at masigurado kung nasa maayos ba siyang kalagayan. Seryosong utos ko kay Lance. Kaagad naman itong tumalima pagkatapos kong isa-isang titigan ang mga larawan ni Priscilla. Wala sa sariling napasandal ako sa swivel chair. Ilang linggo ko pa lang siyang hindi nakikita sa personal pero miss na miss ko na siya. Hindi ko alam kung hanggang saan at kailan ako makakaramdam na matinding kalungkutan. Hindi ko rin alam kung kakayanin ko ba ang lahat-lahat. Basta ang alam ko, miss na miss ko na siya. Miss na miss ko na ang pinakamamahal kong si Priscilla. Alexa's POV. Siguro dahil sa matinding pagod, kaagad na rin ako nakatulog sa hotel kung saan kami nag-check-in. Tatlo nila Crystal at Emerald. Kinaumagahan nagising ako sa amoy, nahalimuyak ng pagkain. Dali-dali ako napabangon mula sa kamat kaagad na sumalubong sa paningin ko ang nakangiting mukha ni Emerald. Mabuti naman at gising ka na. Hindi ko na natiis ang gutom. Umorder na ako ng makakain natin. Nakangiti nitong wika sa akin. Dali-dali naman akong bumaba ng kama at naglakad patungo sa banyo para makapaghilamos at mumug na muna. Nakakahiya namang makipag-usap kay Emerald gayong halatang nakaligo na siya. Samantalang ako tulog mantika pa rin pala. Pagkatapos kong gumamit ng banyo, dali-dali na rin ako lumabas. Naabutan ko si Emerald na nakaupo sa kama niya habang nakatutok ang mga mata niya sa telebisyon. Pasensya ka na Emerald ha, napasarap yata ang tulog ko. Kumain ka na ba? Nakangiti kong tanong sa kanya. Dali-dali namang lumingon siya sa akin sabay ng pagguhit ng ngiti sa labi. Hindi pa, hinihintay talaga kita para sabay na tayong kumain.
Sagot niya naman kaagad at mabilis na tumayo. Naglakad sa maliit na mesa kung saan nakapatong ng mga pagkain in-order niya. Naku, dapat kumain ka na. Nakakahiya naman sa'yo. Nahiya akong bigkas. Naku, huwag kang mahiya. Simula ngayong araw, magkaibigan na tayo. Nakangiti nitong sambit. Inabot niya sa akin ng isang paper plate na kaagad ko rin namang tinanggap. Mukhang galing pa sa isang mamahaling restaurant ang mga pagkain na nakahain. Hindi ko lang din alam kung coincidence lang ba ng lahat, pero lahat ng mga pagkain na sa harapan namin ay puro mga paborito ko. Ito yung mga pagkain na palagi in-order sa akin ni Luther tuwing kumakain kami sa labas. Siya naisip kong yon, hindi may paliwanag ang lungkot na naramdaman ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit ganito, pero bigla akong na-miss si Luther. Ako ang kusang lumayo sa kanya at dapat masaya ako, pero bakit may nararamdaman pa rin akong kirot sa puso ko? Kain na tayo, Alexa. Teka lang, tulala ka na dyan ha. Hindi mo ba gusto ang pagkain? Bumalik lang ako sa wisyo nang biglang nagsalita si Emerald. Nahiya tuloy ako napayuko. Naku, pasensya ka na Emerald, may bigla lang kasi akong naalala. Nakangiti kong sagot kasabay ng paghugot ko ng malalim na buntong hininga. Hindi ako pwedeng magpadala sa nararamdaman ko. Dapat ko nang kalimutan si Luther. Dapat ko nang kalimutan ang nakaraan para sa katahimikan ng lahat. Muli ako napatingin sa mga pagkain. Aware ako sa sarili ko na kailangan kong mag-share sa lahat ng mga expenses namin. Siya nga pala Amber, nagpaalam kanina sa akin si Crystal na lalabas daw siya. Umpisa na daw niya ng paghahanap ng bahay na pwede nating tirahan. Nakangiti nitong wika sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng mapakunot noo. Naghahanap na siya? Nang siya lang? Naku, baka naman kumapano si Crystal Emerald. Dapat pala ginisin niyo na lang ako kanina para masamahan natin siya. Nahiya akong bigkas. Ano ka ba? Ayos lang, huwag kang mag-alala. Matalino at madiskarte yung si Crystal. Babading-bading lang yon pero malakas yun. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi na ako nakaimik pa at itinuon ko na lang ang buo kong pansin sa mga pagkain na sa harapan namin. Gusto ko sanang tanungin si Emerald tungkol sa mga personal na buhay niya, pero nahihiya naman ako. Pero feeling ko galing siya sa mayamang pamilya, lalo na't itong kinakain namin ngayon ay mukhang galing sa mamahaling restaurant. Pagkatapos namin kumain, nagpahinga lang ako ng kaunti at kaagad na ring naligo. Samantalang si Emerald naman ay muling bumalik sa higaan habang bitbit ang kanyang cellphone. Mukhang may kapalitan siya ng mensahe dahil tutok na tutok ang mga mata niya sa kanyang cellphone. Pagkatapos kong maligo, kaagad akong nagsuot ng komportableng damit. Hintay na lang namin si Crystal at mag-check out na rin kami. Amber, ready ka na ba? Check out na daw tayo. Nakahanap na ng bahay si Crystal. Nakangiting kaagad na balita sa akin ni Emerald pagkalabas ko ng banyo. Kaagad naman ako nakaramdam ng tuwa. Mabuti na lang talaga at nakahanap na kaagad ng bahay si Crystal. Mas makakatipid kasi kami kung mangungupahan kami ng bahay kaysa magstay sa isang hotel. Dito tayo titira? Hindi ba mahal dito? Hindi ko mapigil ang sambit habang nililibot kong tingin sa paligid. Isa itong 2-story house na may 2 bathroom at 3 bedroom. Tag-isa daw kami kada kwarto, may malaking sala at malaking kusina. Ngayon pa man para sa akin hindi advisable na dito ako titira, lalo na't kailangan ko magtipid. Ano ka ba? Ito na yung pinakamura sa lugar na to, Amber. Saka hindi ba sabi mo gusto mo bumalik sa pag-aaral? May malapit na university sa lugar na ito kaya very convenient sa atin kung dito tayo titira. Paliwanag ni Emerald sa akin. Ganun ba? Sige, pero siguro pansamantala lang ako sa bahay na ito, Emerald. Baka kasi hindi talaga kakayanin ng budget ko eh. Nakangiti kong sagot. Nahihiya na ako sa kanila. Kanina sa hotel, nilibre nila ako, pati na rin sa pagkain. Ang expenses ko lang simula nung nagkakilala kami ay ang bayad sa tricycle na sinakyan namin kagabi. Although may pera naman ako pero kailangan kong tipirin yon, lalo na ngayong hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Don't worry, kung hindi kaya ng budget kami ang bahala sa'yo. Kahit na hindi ka namin kasama, ganitong bahay pa rin naman ang kukunin namin. Para kasi napakaganda ng lugar at tahimik, nakangiting wika ni Emerald. No choice na ako kundi ang pumayag na lang, ang pinakamaliit sa 3 pinili ko. Pinilit pa nga nila ako na doon na lang daw ako sa master's bedroom pero hindi na ako pumayag. Nakakahiya na rin kasi talaga sa kanila. Nagabot ako kanina ng share ko sa down payment pero sinabi sa akin ni Crystal na binayaran niya na daw. Magsasabi daw sila sa akin kung kailan ako mag-share, which each nagtataka na din ako. Halos kasi ilibre na nila ako eh.
Siguro babawi na lang ako pagdating sa paglilinis ng bahay at expenses sa pagkain. Tama, yun na lang ang gagawin ko. Makakabawi man lang na kahit na konti sa kanila. Nagkanya-kanya na kami ng pasok sa aming mga silid. Mabuti na lang talaga at malinis ang buong paligid. Mabango ang kwarto at may sapin na din ang kama. Kagad ko na rin inayos sa isang cabinet ang ilan kong mga gamit. Saktong pagkatapos kong mag-ayos, isang katok sa pintuan ang narinig ko. Amber, lalabas kami. Sama ka sa amin. Bibili kami ng mga gamit namin at the same time kakain na din. Nakangiting pagyayaya sa akin ni Emerald na kaagad naman din akong pumayag. Marami pa akong mga kailangang bilhin ng mga personal na gamit. Kahit nga mga toiletries wala ako eh. Ang init pa naman ng panahon at parang gusto kong maligo. Sige, sama ako. Nakangiti kong sagot. Pumasok lang ako saglit sa aking silid para kunin ang aking handbag. Ilang saglit lang sakay ng isang tricycle, bumiyahe kami sa kalapit na mall. Tama nga si Crystal, convenient nga siguro ang bahay na nakuha namin dahil nga papunta kami sa mall, nadaanan din namin ang isang university na pag-enrollan namin. Malaki ang nasabing eskwelahan at sana lang talaga makapasok din ako. Pagdating namin sa mall, kanya-kanya na kami nang bili ng mga kailangan namin. Medyo maraming tao kaya naman feeling kong sikip ng buong paligid. Kasalukuyan ako naghahanap ng tsinelas nang mula sa kinatayuan ko'y may nahagip akong isang familiar na bulto. Hindi ko alam kung namalikmata lang ba ako dahil feeling ko talaga mula sa peripheral vision ko para talagang nakita ko si Luther eh. Nakita ko siyang nakatayo malapit sa may elevator. Kaya naman dali-dali ako naglakad patungo doon. Pagkalapit ko wala naman ako nakitang Luther. Oo, maraming mga taong nasa paligid pero walang Luther akong napansin. Pero kung totoo man si Luther yon, anong ginagawa niya sa ganitong lugar? Ipinilig ko ang aking ulo. Imposible talagang makita ko si Luther. Gayong ang layo ko na sa Metro Manila. Baka nga hindi niya alam kung nasan na ako ngayon eh. Amber, tapos ka na bang mamili? Anong ginagawa mo dito? Abala pa rin ako sa kakasuyod ng tingin sa buong paligid nang marinig kong tanong na yon ni Crystal. Dali-dali akong napapihit paharap sa kanya habang may pilit na ngiting nakaguhit sa labi. Ah, patapos na. Teka lang, nasan si Emerald? Nagtataka kong tanong. Nagbanyo lang saglit. Nasan nga palang mga pinamili mo? Magbayad na tayo para makakain na tayo. Marami pa tayong gagawin. Mag-grocery pa tayo ng mga kailangan natin. Nakangiti niyang sagot. Kagad na rin naman akong pumayag. Nabili ko ng mga personal kong mga pangangailangan at sana lang talaga wala akong nakalimutan. Nagkanya-kanya na kami ng bayad ni Crystal sa mga pinamili namin. Sakto namang katatapos lang naming magbayad, dumating din si Emerald. Pawis na pawis ito na akala mo galing sa labas. Ano nangyari sa'yo? Akala ko ba galing ka ng banyo? Bakit pawis na pawis ka? Nagtataka ko pang tanong. Oo, ano kasi ang pangit ng banyo nila dito, walang aircon? Ang init? Nakangiti niyang sagot. Hindi na ako nakasagot pa dahil sa hindi na namang inasahang pagkakataon. Parang may nahigip na naman ang paningin ko. Si Luther. Hindi talaga ako maaring magkamali. Si Luther yon. Nakapamili at muli kaming nakabalik ng bahay ng matiwasay. Pagod na pagod ang pakiramdam ko pero kailangan kong tumulong sa pag-aayos ng mga pinag-grocery namin. Ang mga binili ko ng mga personal kong mga pangangailangan ay saka ko na lang aayusin. Siya nga pala Amber, Crystal, bukas try nating pumunta sa school para makapagpa-enroll na tayo. Next month, pasukan at excited na ako. Nakangiting wika ni Emerald sa aming dalawa ni Crystal. Sabay na rin kaming tumango. Kinabukasan maaga pa lang, nakaligo na ako. Bala ko rin sanang magluto ng aming breakfast pero pagbaba ko ng kusina, naabutan ko si Crystal na abala sa pagluluto. Wala sa sarili na patingin ako sa orasan na nasa wall at nang mapansin kong halos 6:00 pa lang ng umaga. Hindi ko tuloy maiwasan na magtaka. Good morning. Ang aga mo namang gumising, Crystal. Nagtataka kong tanong. Mabilis naman siyang pumihit paharap sa akin. Good morning din sa'yo, Amber. Oo namamahay kasi ako kaya nag-volunteer na ako na magluto. Si Emerald tulog na tulog pa? Ikaw bakit ang aga mo naman yatang gumising? Nagtataka niyang tanong. Tuloy-tuloy yung tulog ko kagabi kaya maaga ako nagising ngayon. Naku, dapat ako na nagluto eh. Nakakahiya na sa'yo, Crystal. Sagot ko rin naman kaagad sa kanya. Huwag ka nang mahiya. Teka lang, malapit na to. Gusto mo na bang kumain? Nakangiting tanong niya sa akin. Maaga pa, teka lang, labas muna ako. Titignan ko kung anong trabaho pwedeng gawin sa labas. Sagot ko rin naman at kaagad sa kanyang pagkatapos noon, mabilis na ako naglakad pa alis. Dire-diretso ako sa labas ng bahay.
Hindi ko mapigilan ng pagguhit ng ngiti sa labi ko. Nang bumungad sa paningin ng tahimik na kapaligiran, maunlad na lungsod ang lugar na kinaroonan namin. Pero damang-dama ko pa rin ang probinsya vibes. Ibang-ibang katahimikan ng umaga kumpara sa Metro Manila. Parang ang sarap mag-jogging. Mahinang bulong ko sa sarili, naglakad ako patungo sa gate at walang sabi-sabing lumabas. Isang subdivision ng kinaroonan namin sa katapat naming bahay ngayon ko lang napansin na para bang may nakatira na may tatlong itim na kotse ang nakaparada sa harapan ng bahay niya. Dalawa sa loob ng gate at ang isa naman nasa harapan lang. Sa gilid ng kalsada, siguro mayaman na nakatira sa bahay na yan. Homeowner siguro. Mahina akong bulong. Kumpara sa bahay na tinitirahan namin, masamak na malaki ang bahay na nasa harapan namin. May mga CCTV din ako napapansin na nagkalat sa buong paligid. Tahimik lang ako nakamasid nang mapansin ko ang biglang pagbukas ng pintuan. Mula sa loob, may lumabas na isang lalaki, isang matangkad at matikas na lalaki na para bang familiar sa akin ang muka. Good morning, Amber. Sinusundan ko ng tingin na nasabing lalaki. Hanggang sa makasakay nito ng kotse nang marinig kong masayang pagbati ni Emerald. Kaagad din naman ako napalingon sa kanya. Hi, good morning. Ngayon ko lang napansin na may nakatira na rin pala dyan sa kabila. Nagtataka kong tanong, napatingin naman siya gawin na yun si Emerald sabay ngiti. Ngayon ko lang din napansin. Teka lang, halika na, pasok na tayo sa loob. Ready ng pagkain, nakaluto ng cook natin. Natatawa niyang sagot, sabay hila niya sa akin papasok sa loob ng bahay. Kaagad din naman ako napasunod sa kanya pero bago yon napalingon pa ako't nasabing bahay. At hindi ko mapigilan na mapakunot noon ang biglang nahagip ng paningin kong paggalaw ng kortina. Sa second floor na nasabing bahay, kitang-kita ko rin ang biglang pag-alis ng tao nakadungaw doon kanina. Hindi ko siya masyadong namukaan dahil ang bilis ng pangyayari, pero alam ko na lalaki siya.